Hindi siya katulad dito sa Pilipinas na need pa natin magbayad ng tuition fee, need pa natin ganito ganyan bayaran. So medyo mabigat, 'di ba, dito sa Pilipinas. Pero once nasa Australia ka na, alam niyo ba na as in libre ang pag-aaral sa Australia. So wala kang gagastusin. Ang pagkakaalam ko pa doon is nung andun ako, marami ako naririnig na pag doon nag-aaral yung mga anak mo, is yung government pa mismo yung nagbibigay, parang gano'n. So biruin mo sa buong pag-aaral ng mga anak mo, wala kang gagastusin. Not like here in the Philippines, ang dami mong babayaran sa school, project, something like that. So, hindi maliban sa mataas yung salary, maganda yung country, best to raise a family, syempre titingnan din natin kung safe ba. So, ang sagot dun, yes. Nasa number 27 safest country in the world ang Australia. So, sa job prospect naman tayo. So, what are the current jobs in Australia? So, the highest paying jobs in Australia as of 2022 and 2023. So, pag clinic natin to, advice job hunting highest paying jobs in Australia, makikita kung ano ang mga matataas na salary. Pero, syempre, as a student visa, need natin ibagay doon kung ano pa lang yung ma-offer nilang mga work opportunity bilang student. So, pag I'm so lazy to apply, pag tinatamad tayong mag-apply, di ba? Kasi sa Pinas, pag tinatamad tayong mag-apply, wala na, di ba? Kasi kailangan natin putahan muna yung HR o yung company na pag-a-applyan mo. Kailangan muna nating maglakad ng gantong papeles, mag-medical or something like that, di ba? So, dito, hindi ka na mahihirapan kasi meron tayong www.linkedin.com. So, pag clinic niyo po yung www.linkedin.com, diyan na kayo diyan naman pwede makita kung saan pwede mag-apply. So, hindi ka na need pumunta sa opisina. As in, hindi na kayo mag-waste ng energy. Kasi meron na tayong www.linkedin.com. So, pag may applyan, syempre, paano naman tayo makakapaghanap ng trabaho, di ba? So, here, how do I find a job? Don't worry, hindi kayo mahihirapan dahil meron tayong what you call this www.sick.com. So sa www, how do I find a job? Paano ka maghanap ng trabaho? Pwede dito yung www.sick.com. Once clinic mo to, doon ka na pwedeng maghanap, mag-scroll ka like parang TikTok lang siya, Facebook lang siya, mag-scroll ka lang doon kung mga anong job na fit as a student sa Australia. So, equal opportunity, ano nga ba yung equal opportunity? Like here in the example, here in the Philippines, once babae ka, bihira lang tayo makakita ng babaeng nagko-construction or babaeng mga ginagawa yung mga trabahong pang lalaki. Kasi, kumbaga, once construction given, parang lalaki lang yung tinatanggap or like pero mostly common dito, parang ganun. But in Australia, meron doon babae, nagko-construction, ano ng mga, kasi yung mga trabaho pang lalaki. Kasi hindi sila doon pag tinawag na like, babae ka. So, baka hindi mo kaya yung ganito, ganyan, ganyan. So, hindi pwede, lalaki lang. No. In Australia, they have equal opportunity. Pag babae ka, pag in-applyan mo yan, tatanong mo sa'yo, kaya mo ba? Ganito, ganyan. And yes, hindi ka na parang i-questionin yung gender mo. Doon is may equal opportunity sila. So, dito naman tayo sa school's location, which is the most affordable school in CBD with one of the highest early rates. So, located po ito sa all major cities in Australia. So, meron kaming Sydney, meron kaming Perth, meron kaming Melbourne, and Parramatta. So, ito, hindi lang yung nag-choose na kami ng affiliated or partner school namin, but we choose yung affordable na school para sa kababayan natin. And affordable na, mataas pa yung ating hourly rate, di ba? Kasi gusto namin hindi mahihirapan yung ating kababayan kasi doon magbabayad ng tuition fee, yung living expenses, di ba? So dito, yung hinanap na namin is yung mga major cities na sa Australia na affordable and of course, mataas yung hourly rate. Sa typical food expense, dito, I will show you the $25 a day meal. Kasi,
pag doon mo mararanasan yung magtipid. As in, kasi syempre marami tayong gagastusin, like something like that. So, doon mararanasan natin magtipid. So, dito, $25 a day meal mo. So, pag mahilig ka ng pizza, pwede ka mag-order sa www.pizzahut.com.au. Uber Eats, pwede ka din mag-order, grocery and calls. Nung pumunta ako sa Coles, um, as in nagulat ako kasi sa $40 ko, ang dami ko nang nabiling pagkain. So dito, bibigyan ko na kayo ng $25 a day meal. So, ayan, pag sa Coles ka, pag like, kung gusto mong magluto, pag namimiss mo yung Asian, Filipino food, pupunta ka ng grocery, syempre, mamimili ka doon. May mga uh, parang may mga ano sila doon na parang aisle na for Asian cuisine, Asian like mga bilihin, and meron din doon. So, meron din grocery sa Philo, doon pwede din kayo mag-order, magluto ng mga Filipino food. So, sa may mga tanong pala, just comment or just put your full name, number, and email. Then, after this a few slides, I'll answer your questions. So ito, typical job for student. Ito naman yung mga fit for student pa lang. So ito, housekeeper. So pag clinic mo tong www.sick.com.au housekeeper jobs in Sydney, makikita nyo doon. Jobs in grocery, barista, and childcare. So ito, for student pa lang. So pag professional ka na, once you're given a full-time working permit, you can look for a job in your profession na. So you can look for office staff, temping, bookkeeping, network engineer, and assistant in nursing. So, eto, pag nabigyan ka na ng full-time working permit, pwede ka na maghanap ng trabaho na profession mo talaga. Sa ating unlimited work rights, ayan, for student visa holder, to address workforce shortages, student visa work hours restriction have been temporarily relaxed. This will end on June 30, 2023. So, nag-end na siya. So, all ongoing student as well as new student arrivals and secondary applicants are able to work more than 40 hours a fortnight in any sector of the economy and work before their course of study commences. So, after June 30, 2023, the number of hours of a student visa holder will be allowed to work will again be capped, or the number of hours a student visa holder works. Ensure that the student focus on obtaining a quality Australian education and qualification. Student must make sure they are aware of any changes to visa condition, including work rights. So you must have sufficient funds. So ano ba to yung sufficient funds? Like, need mo lang ipakita sa immigration na kaya mo sustentuhan ang sarili mo during total period of stay mo sa Australia. So, do all applicants in this application confirm that they each have access to sufficient funds to support themselves for the total period of stay in Australia and understand that further evidence of funds may also be requested. So, ilalagay lang natin dito like yung mag-sponsor natin is parent natin. So ito, financial support from individual, ilalagay natin